Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back to ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ito'y galing po kay Tuto Bargasa. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, kapag yung inahing baboy daw ay nanganganak, pwede ba ating pabayaan at huwag na po natin tulungan hanggang matapos siyang manganak? So kung kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pangikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga inahing baboy na kapag sila po ay nanganganak. Traditionally po mga kaibigan, yung ating mga inahing baboy po kapag yan po ay nanganganak, yan po talaga ay gagawa po sila ng pugad kapag sila po ay nasa open area. Kapag yung inahing baboy po natin ay ating pong hinayaan ng mga anak, sila po ay maghahakot ng dahon, maghahakot ng damo, at ito po ilang gagawing pugad kung saan po sila manganganak. Pero kapag yung ating inahing baboy po ngayon, kasi po nasa modern type na po tayo na pag-alaga ng mga inahing baboy, nakapasok na po sa loob ng ating farrowing pen. So ang purpose po ng farrowing pen, para po hindi po madaganan yung mga biik at saka hindi po mapakan yung mga biik kapag nanganak po yung ating mga inahing baboy. Yan po ang purpose po ng paglagay ng farrowing pen. Kapag wala po kayong farrowing pen, yung iba po ay may nakatali po yung inahing baboy at saka nakalagay po sa isang kulungan. Pero ang problema dyan, dapat po talagang bantayan oras-oras kapag nanganak po yung inahing baboy nyo. Kasi mataas po yung chance na maapakan, mataas po yung chance na madaganan yung mga biik kasi wala po siyang harang. Ngayon, sa tanong po ating subscriber kung pwede bang hayaang manganak ng ating inahing baboy, huwag po nating tulungan kapag siya po yung nanganganak. Ang sagot ko po yan ay pwedeng-pwede po mga kaibigan. Ako po dito sa aking backyard farm, akin na pong nagawa yan na kapag yung aking inahing baboy po ay naglilibor at saka ako po umuwi ng bahay, kumakain, natutulog. Minsan pagbalik ko po sa aking backyard farm ay ayan po, tapos na pong mga nakiting mga inahing baboy. Mayroon pong advantage yung mga inahing baboy na nanganganak na hindi po natin binabantayan. Kasi hindi po sila naiistorbo po mga kaibigan. Nanganganak lang po sila na walang taong nakikita, silang-sila lang po. And then, yung biik po nila mga kaibigan ay kusa po lang lalakad papunta po sa kanilang dede at dedede na po yung mga biik. Kasi po, kapag may bantay po yung ating inahing baboy habang nanganganak, ang tendency kasi niyan ay matagal po silang matapos manganak o matagal po silang maglilibor. Kasi mayroon pong tao sa kanilang paligid, lalo na kapag mas maraming tao yung nakaabang. May tendency din na yung mga baboy na ganyan ay magiging aggressive o kinakagat po na yung kanyang mga biik dahil po sa anxiety, sa sobrang daming tao o sa mga tao pong nanonood habang sila po yung nanganganak. Kaya ang advisable dyan, kapag kayo po napapaanak ng inahing baboy nyo, dapat mag-isa lang kayo o kaya huwag po kayong mapapikita sa inyong mga inahing baboy habang siya po naglilibor. Basta ang importante lang po mga kaibigan, mayroon kayong farrowing pen. Kapag mayroon kayong farrowing pen, pwede niyo pong huwag tulungang manganak yung inahing baboy nyo. Kasi lesser po yung risk niya na maapakan yung mga biik niya kasi mayroon po siyang mga harang. Kapag wala po kayong farrowing pen, ay mahihirapan po kayo pag hindi nyo binantayan yan. Baka maapakan, madaganan yung mga biik kasi lakad ng lakad, ikot ng ikot yung inahing baboy nyo kasi wala po siyang harang. So, ang pwede lang pong mga inahing baboy po na wag po nating i-assess o wag po nating tulungan na sila po nanganganak, ayun lang pong mga inahing baboy na nasa loob ng farrowing pen. Hayaan nyo po silang manganak, pwede po yan. Pwede nyo pong kung kasi malayo, nakaabang lang kayo, paglabas ng mga biik, and then paglabas ng mga biik, yan po ay paglabas kasi po ng mga biik, yan po ay dahan-dahan pong lalakad. Yan po ay dahan-dahang tatayo, and dahan-dahan pong lalakad, papunta po sa didi ng inahing baboy. Kasi hahanapin po nila yan. Yan po yung instinct ng ating mga biik. Kaya po, pwede po nating huwag tulungan yung ating mga inahing baboy habang nanganganak. Nang sa ganun po mga kaibigan, yung kanya pong level of anxiety po ay bababa po yan. Kaya, yung mga inahing baboy na nanganak na hindi po natin tinutulungan, ay hindi po yan matatapang. Yan po ay maaruga po sa kailang mga biik. Kasi, habang sila nanganganak, hindi po sila natatakot na kukunin yung kailang biik ng tao. Kasi, wala po sila ibang nakitang tao sa paligid, kundi sila lang po mismo ang nandoon habang nanganganak. Yan po yung advantage kapag nanganganak nating mga inahing baboy na sila lang. Kasi po, mas na-develop po na yung tinatawag na kailang animal instinct in terms of piglet parenting.
Sa ganong paraan po mga kaibigan, tiyak po na maaalagaan lang maayos yung kailang mga biik kasi mas mababa po yung tinatawag ng level of anxiety. So pwede natin hindi bantayan ang ating mga inahing baboy nanganganak basta nasa loob ng farrowing pen po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting po tungkol po kung pwede bang tulungan ang mga inahing baboy habang nanganganak sa loob ng farrowing pen po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.